As a OFW for 10 years plus, i-share ko sa inyo kung anong tunay na ramdaman ng isang OFW sa ibang bansa. So, nandito kasi sa isang bansa, isa sa mga naramdaman ko kasi talaga yung pakikipaghalubilo sa iba. Medyo nahirapan ako dun kasi nung time na yon kailangan kong makihalubilo sa ibang lahi. Kahit alam ko na may mga OFW na friendly, mabilis magkaroon ng mga kaibigan, iba pa rin pag ang kasama mo, pamilya mo. Iba pa rin para sa akin, nasasabi ko yung mga tunay na nararamdaman ko pag pamilya ang kausap ko. Pagdating kasi dito, yung bahay na tinitirahan namin dito is bed space, kumbaga, iba-ibang kwarto. Feel ko na kahit syempre mga kasama ko sa bahay is parang kapahalagaan ko na ng loob din. Iba pa rin pag pamilya yung nasasabihan mo ba. Pero ngayon mag-isa ka na lang, mag-isa na lang ako. Although yung mga ibang OFW dito may mga kasamang pamilya, kunyari asawa o kaya nandito yung buong pamilya nila. Pero kadalasan kasi ng mga OFW dito, sila lang din mag-isa. So, ang pinaka-hurdle talaga, pinaka-problema talaga yung kalungkutan o pakikipaghalubilo sa ibang tao. Isa pa sa nararamdaman ko sa OFW yung seguridad dito sa ibang bansa kasi di mo alam Di mo alam kung kunyari yung government magsabing mag-focus na sila sa mga lokal. Di mo masasabi kahit alam mo may work permit ka, kahit alam mo na okay yung mga katrabaho mo. Sa Makaluan, ang iniisip ko talaga is, paano pag nawalan na ako ng trabaho? Paano pa nagsabi na yung government na wala ng foreigner? Yung pangamba ba for the future, yun yung talagang isa sa mga kinakabahala ko as OFW. Isa sa kinakabahala rin na iba as OFW is yung seguridad. Kasi paano na yung pamilya mo sa Pilipinas? Paano na yung mga papadalahan mo doon? Paano na yung kinuha mong bahay? Marami kang iniisip marami kang iisipin ba na pangamba pag ang iniisip mo seguridad sa ibang bansa. Alam ko ang ibang bansa pwede ka rin mag part-time, pero kasi dito sa bansang pinagtatrabahuan ko, di ka pwede mag part-time. So ang pinakatrabaho mo lang talaga is yung full-time mo, which is isa yun sa pinangangambahan ko o pinapangambahan din ng mga ibang OFW dito is yung seguridad sa trabaho. And lastly, yung pag-aalala sa pamilya sa Pilipinas. O alam ko may mga internet na, madali na lang tumawag sa kanila, madali na lang makipag-video call, madali na lang mga musta. Pero kasi iba pa rin pag malayo yung pamilya mo. Di mo alam ang mga iniisip ko noon, safe ba sila? Kasi malayo sa kanila. Di ko alam kung ano nangyayari talaga sa kanila. Minsan pagkausap ko ang pamilya ko, sinasabi nila okay sila. Pero pag uwi ko sa Pilipinas, ang nalalaman ko marami din palang problema, hindi lang sinasabi sa akin. Kasi ayaw din nila masaktan ako, ayaw din nila mag-alala ko. Pero syempre, iba pa rin yung nandun ako, nasa Pinas ako. Pero ngayon kasi, nasa ibang bansa ako. Ang advice ko rin sa mga may pamilya sa ibang bansa, dyan sa Pinas is kamustahin nyo rin yung mga kapamilya nyo ng OFW. Kung pwede, maging honest kayo kung ano ba talaga nangyayari sa Pinas. Kasi isa yun sa mga iniisip namin as OFW, ano bang kalagayan nyo dyan? Ano bang pwede namin maitulong? Kasi at the end of the day, kaya kami nandito ay para sa inyo rin. Para mapabuti ang buhay natin, mapabuti ang kalagayan ng buhay natin. So, kahit tawagan nyo, sabihin nyo lang, safe kami dito. Huwag ka mag-alala, safe kami. Okay pa naman yung mga pinapadala mong pera sa amin. Kahit ganun lang, para lang makampante kami dito sa ibang bansa. Kasi malayo kami. Di rin namin alam kung anong tunay na nangyari sa Pinas. Ang isa talaga sa mga ginagawa ko nung pagdating ko sa ibang bansa is magdasal talaga sa Diyos. Kasi siya talaga ang bahala sa atin. Kasi wala rin naman akong matatakbuhan. Alam ko, syempre, pag kunyari may kaibigan kayo, matatakbuhan kayo. Pero siya talaga ang sa tingin ko ay bubuhat sa'yo, magpapagana ng loob sa'yo. Siya talaga.
Pangalawa is, katulad nung sinabi ko sa last video ko, is ipon. Ngayon nag-iipon talaga ako kasi nung nawala si mama ko, nagkaroon ng emergency. Buti na lang, nung time na yun may ipon ako, may mahuhugot ako. Paano kung wala? Di mas lalong kami nahirapan. So, ang ginagawa ko talaga, nagtatabi ako kahit 10% lang ng sahod ko, kada sahod, at least may naitatabi ako. Para katulad nung pag may emergency, di lang sa Pinas, kundi dito rin, may mahuhugot ako. Tsaka, ang isang ginagawa ko rin is exercise. Kasi, ang magpagamot dito sa ibang bansa, mahal. Alam ko sa ibang bansa na mga OFW, baka may libreng paggamot, libreng konsulta, pero kasi dito sa pinagtatrabahuan ko, may bayad lahat. Kaya, ang ginagawa ko is exercise and diet. So, tinatry ko talaga mag-diet tsaka mag-exercise para iwas sakit. Minsan, inuubo ako, sinisipon, pero salamat sa Diyos na hindi malala. By that way, parang mas nakakapag-ipon ako. So, yun yung mga tunay na ramdaman namin as OFW sa ibang bansa. Isa yung pakikipaghalubilo sa ibang lahi. Kasi syempre, sa Pilipinas, iba tayo makitungo sa ibang tao, sa kapwa natin Pilipino, sa pamilya natin. Pangalawa is yung mag-isa lang kami dito. Although may mga kaibigan kami, at the end of the day, mag-isa pa rin kami dito. Kung nagkasakit kami lang din ang tutulong sa sarili namin. Although pag may kaibigan kayo, syempre, mapupuntahan ka rin. Pero yung mga kaibigan mong na nandito sa ibang bansa, nagtatrabaho din sila. Madadalaw ka lang nila pagkabalik nila ng trabaho. Or kung may time silang dalawin ka, doon ka lang madadalaw. Unlike sa pamilya mo, nandyan sila palagi. Pwede ka nilang paglutuan, pwede ka nilang asikasuin. Kaya sinasabi ko at the end of the day, para ikaw pa rin mag-isa. Pangatlo, yung seguridad sa trabaho. Yun yung sinasabi ko na di mo alam sa makalawa. Baka magsabi na yung government na lahat ng foreigner alis na or mag-focus na kami sa mga lokal. So yung isa sa mga sinasabi ko na ginawa ko rin, dasal kay Lord. Yun talaga araw-araw sinasabi ko, ikaw nang bahala. Ang aim ko is mag-work. Ang gagawin ko is mag-work tsaka iwas sa sakit. Mag-exercise ako, tsaka diet. Tsaka pangatlo yung ipon. Tabi ka. Alam ko minsan sa mga OFW din is pag nagtrabaho sila, pagkasahod, bigay sa pamilya, gastos doon, gastos dyan, wala nang natitira. Yun kasi ang isa sa mga problema rin as OFW. So, natuto ako, nagtatabi ako ng 10% ng sahod ko, kada sahod. At least, pag may emergency, may mahuhugutan ba. So, thank you sa panonood. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana maramdaman nyo rin kung anong tunay na ramdaman namin as OFW sa ibang bansa. Bye-bye.